pinagpalang hapon sa bawat isa. Amen. Lahat po ng blessed magsabing praise the Lord. Amen. Praise God. So Merry Christmas po. Malapit ilang araw na lang po. Pasko na. Karagdagan po dun sa announcement ni Brother Jeremiah. Dahil Sunday po yon, umaga lang po ang service natin, 7 at saka po yung 10 o'clock. Hindi po nabagit yung 2 o'clock. Yung 2 o'clock po natin katulad ngayon, wala muna po. Amen. Maliwanag po yun. 24 at saka po 31. Ang meron po nun, 7 o'clock sa umaga, 10 o'clock, at saka po papahinga po ng hapon at mag-ano po ng 5:30. At yung pangalawang service, 9 o'clock, 9 to 11 p.m. Lahat po ng nakaunawan magsabing amen. Parehong linggo po kasi yun, kaya ganun po ang gagawin po natin. So pwede pong, kung kayo ay medyo malayo po ang lugar nyo or gusto nyo maagang makauwi, 5:30 po kayo mag-attend para po sa Christmas Eve or New Year's Eve. And then yung naman gusto nyo po na sakto lang, pag uwi nyo, kumakain na ng Noche Buena at saka Medianoche, attend po kayo ng 9 o'clock para po 11 or past 11 makauwi na po tayo. Amen. So 24 po ng linggo tsaka 31 ng linggo wala pong 2 p.m. kagaya po ngayon. Amen. Okay ho ba yun? Amen. Praise God ho. Nasa pag-aaral po tayo ng bagong tema po ngayon, Celebrate Jesus, Celebrate Christmas. No, the reason for the season, sabi nga po natin, madalas po natin marinig to is Jesus. To celebrate means to rejoice. Now, marami pong nagtatanong, why do we celebrate Christmas on December 25 wherein hindi naman po pinanganak si Kristo ng December 25? Sa Bible po talaga, ang most probably ang month po na pinanganak si Lord is March or April. Summer po noon sa Israel. But anyway, ang importante po dito, meron pong one day sa buong taon na nire-recognize po ang pagdating ng Messiah. Amen. Ito po ang pinaka-importante ho dito. Now, meron din nagtatanong, bakit kasi sa history, kung babasahin niyo po, ang December 25, yan po ay sineselebrate ng pagan goddess na si Saturnalia or yung sun goddess. At ang sabi po nila, araw daw po niya yon. Alam niyo po, kailangan po bilang isang anak ng Diyos, malaman po ninyo na walang araw na hindi para sa Panginoon. Yung Friday the 13th, hindi po malas yan. Wala pong malas sa mga Kristiyano. Kapag binasa niyo po ang Bible, especially in the book of Psalms, ang sabi po ni David, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Basahin mo bukas, hindi niya man po sasabihin yesterday. Mababasang pa rin, this is the day. 365 days in a year, mabuti po ang Diyos. God is good all the time. Even in bad times, mabuti pa rin ang Panginoon. Amen. So walang problema po sa araw. Ang maganda po nito, actually ho, ang ibig sabihin po kasi ng Christmas is Christmas. Yung Mass po is service or celebration. So Christ celebration. So we can celebrate Christmas every day. We can celebrate Christ every day. Amen. Ganado lang po rin 2 o'clock na maka-encourage kayo. Anyway ho, no, yun po ang ano ho natin, stand po natin. We celebrate Christmas because we recognize na talagang dumating ang anak ng Diyos upang iligtas ho tayo. Amen. That is the most important thing. So sa ating pong pag-aaral po ngayon, ang unang topic po natin is celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. This is very important po sa atin na kung gusto po nating makapag-celebrate or makapag-rejoice, we need to learn or to have a spirit of forgiveness. Ang sabi po ni Billy Graham, an unforgiving spirit not only fails to solve anything, but it acts like a poison on our souls. Lason daw po siya sa ating mga kaluluwa. You cannot harbor anger and bitterness in your heart without bringing great harm to yourself. Hindi pwedeng meron kang sama ng loob at hindi pwedeng, kung meron kang sama ng loob, hindi pwedeng hindi ka masaktan. Hindi pwedeng hindi masira ang buhay mo. Yan po, kaya po pag-aaralan po natin ho yan. Kung meron po sa atin na may bitterness pa rin, unforgiveness, you cannot celebrate or truly masabi mong celebration ng Christmas na nagre-rejoice ka sa mga Christmas season na ito
na meron kang hatred, meron kang bitterness, meron kang unforgiveness. Sabi nga po ng Hebrews 12:15, sabi po diyan, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Wala daw pong yung kapaitan ng damdamin po sa loobin po ng tao. Alam niyo po yung tao kapag masama ang loob po niyan sa isang tao, hindi po yan magsasalita ng maganda sa kanyang sarili. Ang lagi po niyang sasabihin, yung kagalit po niya na mali siya. Tapos, kung ikaw na walang discernment, naalala niyo pa po ba yung pinag-aralan po natin discernment? That is wisdom from the Lord. Kung wala kang discernment, maniniwala ka kaagad sa taong merong sama ng loob. And you will be defiled. Ano po ibig sabihin ng defiled? To be defiled is yung pong ikaw ay marurumihan, mahahawa, magkakasala ka. You will be defiled. I remember po si Bill Winston, kung kakilala niyo po si Bill Winston, sa pong great evangelist pastors ng Amerika. Boy pa po siya hanggang ngayon. Siya po ay nagtatrabaho po sa isang malaking company bago po siya naging pastor na full-time sa Macintosh. Alam po natin siguro yung Macintosh, no? And diyan po nag-start talaga ang computer. One day, yung isang officer kausap po niya, bago po siya mag-present ng kanyang report sa mga board of directors. Bago siya mag-present ng nakausap niya itong isang taong bitter na ganito daw, ganyan daw ginawa ng company sa kanya, ganito, wala pa rin siyang promotion. So, to make the long story short, yung sympathy, binigay niya kaagad dun sa one side lang. Yung pong side ng isang taong bitter sa company. Now, nung pong siya ay mag-present nandiyan na po yung mga BOD or yung Board of Directors, at karamihan po sa kanila ay may-ari po ng Macintosh, ay nag-present po siya at pagkatapos po niya nag-report, ang sabi po niya, meron ba kayong question? Sabi po niya sa mga Board of Directors. Sabi niya, meron nagtanong, ganyan-ganyan. Sabi, ang sagot po niya, pabalang na ho. Hindi ba kayo nakikinig kanina? Diniscuss ko na yan. Kayo po gawin nyo sa Board of Directors yun. No? Marami po siyang ginawang pagsupla na pagsagot. And then, ang sabi po ng kanyang manager, pagkatapos po niyang nag-present, sabi niya, bakit ganyan kang mag-report? Bakit ganyan yung asal mo sa mga Board of Directors? Hindi mo ba alam, itong araw na ito, kaya ka pinagpe-present, ipopromote ka sana? Pero dahil ganyan ka, walang promotion. Baka matanggal ka pa, sabi mo. Tingnan po yung it can defile many. If you will listen to people na marami pong sama ng loob, mahahawa po kayo. Kung kayo po ay merong sama ng loob at alam nyo na po ito, hindi kayo magsusumbong sa isang tao. Madalas magsasalita ka sa maraming tao para mas marami kang kakampi. At hindi ka magsasalita na kung ano naman yung masama na ginawa mo. And that is why walang nagagawang mabuti ang unforgiveness, ang bitterness, hatred. Salamat po sa isang amen. Dito po sa Luke 2:13-14, sabi ho dito, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Tayo muna po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you po sa araw pong ito na patuloy niyo po kaming binigyan ng buhay, ng kalakasan, Ama. And we thank you, Lord. Napakabuti niyo po, even at times hindi po kami mabuti. Even at times we're not faithful, you remain faithful sa aming mga buhay. We ask you, Heavenly Father, to bless us, O God, with the understanding from your word. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual. At dalangin po namin na matanggap po namin ng full revelation, full blessings from your word. And as we believe, receive your word, O God, about forgiveness, Lord, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people. Lalo na po sa mga first-timers po namin, O God. Let them know and realize today na mahal mo sila at meron ka pong mabuting plano para po sa kanila. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, ang pagsamba ay sa iyo lamang
at ang lahat ng kalwalatian ay binibigay po namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Alam niyo po sa lahat ng service na magiging ako sa inyo bilang pastor, ang 2 o'clock po, marami po sa inyo tamad kayong mag-amen. Did you know the word amen is I agree? So be it. No, mangyari, nawa. Kung gusto mong mangyari sa buhay mo na ikaw ay mabless, say amen to the word of God. Ito pa hong pinakamatindi. The word amen in book of Revelation is it is one of the names of Jesus. And there is power in the name of Jesus. Kapag nag-amen po tayo, you allow the power of Jesus na mag-manifest po sa iyong buhay. O, dita ka pa muna ng mag-amen. Amen. You want to be blessed? Say amen. Amen. Praise the Lord. May gising na lang po, Lord. May born again na lang. Hallelujah. So ito po yung topic po natin. No? In celebrating Christmas, we need to realize na ang one of the meanings of Christmas is about forgiveness. At ang ano po dyan ng angel, ang context po dito, no, ang kwento po dito, nung ipinanganak si Jesus, lumitaw po yung isang angel, messenger, sa mga shepherds. At ang sabi po niya, do not be afraid, I bring you good news of great joy. And then suddenly, ang sabi po dyan sa verse 13, suddenly, bigla hong lumitaw ang mga thousands of angels sa kalangitan. Nag-concert po sa harapan ng mga shepherds. Now, bakit po sa mga shepherds? Because shepherds, that time, sila po ang pinaka-lowly. Sila po ang pinaka-mababa. Halos outcast po sila. Nagpapahinga na po ang mga tao, sila po nasa field, pinagbabantay po ng mga tupa. And then, kaya nga po, ang awit po ng mga angels, yung pong Gloria in excelsis Deo. Ito po yun, glory. Ang ibig sabihin po ng Gloria in excelsis Deo is glory to God in the highest. Kaya ano po ang sabi po niya, peace on earth, or on earth, peace to those whom His favor rests. Now, ang sabi po ng Panginoon sa Gospel, kung binabasa niyo po ang Bible ninyo, na sabi po ng Panginoon, I did not bring peace, but sword. Hindi ako nagdala ng kapayapaan, kundi isang tabak ang dala kong sabi ng Panginoon. Does it mean na kinokontra po ng Lord yung angel, yung messenger angel, dito sa sinabi po niya? No, kasi po, hindi po sinabi ng angel po dyan na peace sa buong mundo. Kanino po yung peace? To those whom His favor rests. Kung nakanino po yung pabor niya, yung biyaya po ng Diyos, yung grace po ng Lord. Another word for favor is kindness or grace. Yung grace po o yung kindness, yung kabutihan ng Panginoon, ay binibigay po niya ang kapayapaan niya sa mga binigyan din niya ng favor. Now, paano tayo magkakaroon po ng favor? Ang sabi po ng James 4:6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. No, itinataboy po ng Panginoon ang mga palalo, ang mga mayayabang, at binibigyan po ng biyaya o ng pabor ang mga mapagpakumbaba. Now, sino po at that time, kaya nga po sa mga shepherds po nagpakita at nag-concert po, umawit po ang mga thousands of angels dahil po ang mga shepherds at that time, sila po ang pinaka mapagpakumbaba. Did you know na ang Holy Spirit ay hindi po magdudwell sa mga taong mapagmataas o merong kayabangan o merong unforgiveness? Kapag meron kang unforgiveness, bitterness, nagmamataas ka, nagmamagaling ka, nagmamayabang ka. Ang Holy Spirit po, isa sa mga symbol ng Holy Spirit, water po siya. Wala pong tubig na nananahan po sa taas. Lahat ng galing sa taas na tubig, bumababa at saan po nag-i-stay? Sa pinaka-mababa. Kaya that time, ang pinaka-mababang loob ay ang mga shepherds. And you want to experience the power of God, you want to experience the power of the Holy Spirit, you need to humble yourselves. Because God opposes the proud. Kaya kapangpangan, panabi no rin paratot. Eno burining ginuren paratot.
Kanabi no rin paratot, didina nung biyaya ng ginuretang mapagpakumbaba. Ang mas masahol pa po sa mayabang sa Tagalog po is palalo. Palalo, ibig sabihin po, lalong mayabang. Yung po yung para hindi niyo po makalimutan, mga palalo. Yung mga palalo po, ayaw na ayaw ng Diyos, ang mga palalo. Ang mayabang po, hindi po yan yung maingay. Kung minsan tahimik, kung minsan formal, pero punong-puno ng self-conceited po siya, ng sariling kayabangan. Yan po tandaan nyo, you cannot judge a man by only looking at the outside appearance. Because God looks at the heart. Nakikita po ng Diyos kung sino ang merong kayabangan sa kanilang mga puso. Amen. So lalo na yung mga ayaw pong magpatawad. Now, nagbigay po ng favor ang Lord. So, kung meron kang favor sa Lord, dahil nagpapakumbaba ka, binigyan ka ng favor or grace ng Lord, ngayon meron ka, nasa yung favor ng Lord, binigay din yung kapayapaan sa iyo. Ano pong kapayapaan ito? Sabi po sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, yan po ibig sabihin nun, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil tayo po'y pinawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo po ay pinagbati. Yan po ibig sabihin ng kapayapaan. Hindi po yung tahimik ka lang, walang gera, walang problema. Hindi po. Ang peace po dito, yung pong pinagbati ho tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos po, galit po sa kasalanan. Galit po siya sa kasalanan. Kaya nga po, pinalayas niya ang tao sa Garden of Eden, si Adan at Eva, kasi hindi po pwedeng magsama ang kabanalan at kasalanan. Subalit sa ginawa po ng ating Panginoon, binayaran po niya ang lahat ng ating kasalanan. Upang tayo ay mai-restore po yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Ma-reconcile po tayo. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:18-19, all this is from God. Ano po ibig sabihin niya dito, all this is from God? Kung alam niyo pa po yung Romans 5:17, before this 18, ano po yon? Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Those who are in Christ, a new creation. Bagong nilalang na ang lumang pagkatao, wala na po. No, yan po, wala na. If anyone is in Christ, new creation. Then, pagdating po sa verse 18, lahat ng ito na naborn again tayo, binago tayo, pinatawad tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ang sabi diyan, who reconciled us to Himself. Na restore tayo. Ginawa niya na tayo ay magkaroon na po ng reconciliation. Siya mismo, ang sabi po diyan, to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. The ministry of reconciliation. Dala-dala po natin to. And that's why, ang pinakamagandang regalo po natin na pwedeng ibigay sa kapwa-tao po natin ngayon sa Paskong ito, yung pong ma-reconcile po sila sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. In other words, i-share po natin si Kristo. Siya lamang po ang daan para makapunta ho tayo sa Ama. Wala na pong iba. So sabi diyan that God was reconciling the world to Himself. Rini-restore ng Diyos, no? Para pong pinapabalik ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po diyan, not counting people's sin against them. Ang sabi po diyan, hindi na niya binibilang o isinusumbat ang mga kasalanan po natin. Kaya nga po, para hindi na po isumbat ng Diyos ang makasalanan natin, tanggapin po natin ang kanyang bugtong na anak bilang Panginoon at tagapagligtas at wala na pong iba. Amen. Lahat po ng tumanggap na kay Kristo magsabing amen. Alam niyo po, kung tinanggap niyo po ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na po galit ang Ama sa inyo. Kung ano man po yung kasalanan niyo in the past, kahit sino pa ho kayo, kahit kayo po isang dating terorista, kahit kayo pa ang pumatay kay Jose Rizal, no? Kaya po kayo at pinatawad na po kayo ng Diyos. Wala na po yun. Bagong nilalang na po kayo. Dati po tayong makasalanan, pero ngayon pinabalan na po tayo. Meron po kasabihan na I think mali po siya. No? Baka po ginagamit ng iba sa inyo yung I'm just a sinner saved by grace. Pastor, tama naman yun. Well, para po siyang tama, pero kung unawain mong mabuti, I'm just a sinner. No, you're no longer a sinner anymore. I was a sinner. Dati akong makasalanan, saved by grace. Yung po ang tama.
Huwag mong i-declare na makasalanan ka pa rin ngayon. Kasi sabi po na 2 Corinthians 5:21, tayo po ngayon ay righteousness of God because of Jesus. Amen. So it's wrong po, no? Kung minsan, konting grammar lang po ang maano nyo, whether Tagalog or English. Kung tatagalogin mo yun, isa akong makasalanan, naligtas na. Hindi po, dati akong makasalanan. Naligtas ng biyaya ng Diyos. Maling-mali po yung maraming nakapost sa Facebook na I'm just a sinner, saved by grace. I was a sinner. We were sinners, saved by grace. Amen. So pinagbati ho tayo, ibig sabihin po niyan, dati kaaway tayo ng Diyos, ang sabi po ng Bible, because of our sin. Because of our sins, ito po, binayaran po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And kailangan po dala din po natin itong pinagkatiwala po sa atin yung message of reconciliation. Acts 13:38, ang sabi po dito, therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Ang mensahe na dala po ng Panginoon, isa sa pinakamahalagang mensahe na dala ng Panginoon is yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. That means po, Christmas is a celebration of God's forgiveness to mankind through Christ Jesus. Ang Pasko daw po, ito po ay ang pagdiwang ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa ating po mga tao. Amen. Dapat po ma-realize po natin ito, and therefore ito po dapat natin gawin if you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy. Sino po gusto nito na ngayong Pasko talaga ay maranasan yung kapayapaan at kagalakan? Of course, gusto po natin maging masaya at payapa ang buhay po natin. Ayaw po nating magulo. So if you want your life full of peace and celebrate Christmas with joy, you must, number one, forgive as God forgave you. Magpatawad ka, kapatid, kung paano ka pinatawad ng Diyos. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness. Tanggalin nyo ang lahat ng sama ng loob. Actually po, kapag Kristiyano ka na at kung nagmamature ka na, lalo na po kung medyo matagal ka ng Kristiyano, hindi ka na dapat nagtatampo. Masasaktan tayo, yes, pero hindi yan matatapos o lulubog ang araw na nandun pa rin ang iyong tampo. Bakit po? Ang sabi po ni Paul, do not let the sun go down while you are still angry. Do not give the devil what? A foothold. Kapag pinabayaan nyo pong natulog kayong kayo, and then para hindi niya masara yung pinto, lagay mo yung paa mo sa pinto. That is foothold. Kailanman, hindi niya masasara ang ano. At kung overnight, merong foothold ang kaaway sa'yo because of your bitterness, sama ng loob, kinabukasan, meron na siyang stronghold sa'yo. Nako-control ka na niya. Maglalagay lang siya ng kaisipan sa'yo na ganito, magalit ka, magmura ka, magsalita ka ng hindi maganda, magsinungaling ka, sirain mo siya. Meron ng stronghold, and it will ruin your life. It will block your blessings. Wala na yung joy, wala na yung peace. Apektado ang buong buhay mo kapag hindi ka nagpatawad. So kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka man dapat magdala po ng bitterness. So get rid of all bitterness, kahit ano pa yan. And then ang sabi po dyan, bitterness, rage, anger, harsh words. Alam niyo po yung taong bitter, hindi na maganda yung salita niya. Ano na siya, katulad po nung kinuwento ko sa inyo kanina si Bill Winston, masungit na siya kahit board of directors pa yung ano. Hindi ho ba kapag may bitterness tayo, masungit ka, agad kang kapangpangan, agad kang mapipika, agad kang mimimwa, agad kang magtas boses. Dahil meron kang baon. Meron kang baon ng sama ng loob. And slander. Ang slander po, yung paninira, hindi po ito tsinelas, no? Islander pala yung lagyan mo na ng ay, no? Tingalo akya kayo, no? Pubalo dito po tayong balo yung retang Rambo. No, kapag masama ang loob ng tao, naninira po yan. It defiles many. And then sabi dyan, as well as all types of evil behavior,
Instead, be kind to each, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ang sabi po dyan, magpatawaran daw tayo paano tayo pinatawad ni Kristo. Paano ba tayo pinatawad ni Kristo? Alam po natin lahat paano po siyang nagpatawad. No? Colossians 3:13. Sabi po dito, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Ito po yung kung offended ka ba, patawarin mo silang, sabi po ni Paul dito. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Dito sa mga binasa po nating verses, no, sa Ephesians saka dito sa Colossians, ang ibig sabihin po niyan, forgiving others is a command. Hindi po siya request. It is a command. Kung command po siya, dapat po siyang sundin. Let me repeat that. Ang pagpapatawad po ay isang utos. Kung utos po siya ng Diyos na magpatawad po tayo, dapat itong sundin. If you will not obey the commandment of God, ang ibig sabihin po yan, disobedient ka. Pasaway ka. Kung pasaway ka, isa kang rebelde. Kung rebelde ka, isa kang kaaway ng Diyos. Ulitin ko po. Forgiveness is a command, therefore we need to obey the command of God. We need to forgive. If you will not forgive, you are a disobedient believer. Para pong, oxymoron, believer pero disobedient. You are a disobedient person. Siguro yan po yung mas accurate. If you are a disobedient person, you are a rebel against God. Kung rebelde ka, ikaw ay kaaway ng Diyos. In other words, kung meron kang sama ng loob, meron kang unforgiveness, kaaway mo ang Diyos. Ganun lang po siya kasimple. Amen. Hindi mo kasi naintindihan, pastor eh. Wala ko po akong pakialam. Kahit hindi ko naintindihan. Ang naintindihan ko, ito po ang sabi ng Panginoon, magpatawad po tayo. Alam niyo po, para bigyan ko lang gaano na ba kasakit yung mga pinatawad mo, pastor? Magsalita lang po ako ng ilan lang po. Bukod po sa pagiging pastor ko. Nung hindi pa po ako pastor, no, medyo bata pa po, pero bagong kasal. Nakabili po kami, binigyan po ako ng 150,000 ng ate ko from America, pambili ng second-hand na sasakyan. To make the long story short, nakabili po ako dito sa church pong ito. Pinag-uusapan ako na ako ay nagnakaw. Praise and worship, tumutugtog po ako ng gitara, umiiyak po ako, alis na ako dito sa Lord. Pag umalis ka, pinatunayan mong nagnakaw ka. Kayo po, at ang chismis po dyan, hindi lang sa mga, nasa mga leadership. Alano, Kenny. Nasa leadership po, yung mga nagchismis po sa akin ng ganyan. And then, marami po, sa pagpapastor din po, marami pong mga paninira. Maraming paninira, marami ding naniwala kahit hindi totoo. Pero marami ding gusto nila, mawala na ako sa church. Dahil po, totoo po, stricto po ako bilang leader. Marami po akong dinisiplina. At ang sabi po nila, nagpapalayas daw ako ng tao, ng pastor. Sabi ko, hindi ako nagpalayas sila. Kasi alam nilang mali, ginawa pa nila. At hindi lang nila ginawa, patuloy na ginagawa noon pa pala. Pagnanakaw ng pera, alam niyo po yung mga ganyan. Marami po, hindi ko na po kwento sa inyo. Now, noong po ako ay nasa trabaho, nagtayo po kami ng business ng aking mga kaibigan. Sinangla ko po yung 2 lote ng mother ko, nawala po yon. Para matayo yung business. Nagkaroon po ako ng 6 million na utang. Hindi po ito exaggeration. Every week, kung bakit po na-stress ako at nagkasakit na sa bato at nagdadialysis po ngayon because of stress, every week po, naghahabol po ako ng 100,000 hanggang 400,000 a week. That was 2005, 2006. Ganun po katindi ang namin. Pinapatulan ko po yung mga rediscount. Ang pinakamalaking rediscount na pinatulan ko po is 20%, 1 week. 1 week po. At ako po ang nagko-costing dahil ako po ang ako po ang CEO ng company. Kino-costing ko po lahat.
Review ko, tama naman lahat. Sabi ko, imposibleng walang kita ka ako. Pina-audit ko po, napag-alaman ko po, mga kaibigan ko po ito, mga kumpare, Akbalo Manal, Bela Ringaliwa, kaibigan ko mga kumpare, siyempre, no, tiwala, walang gaanong, Nung nalaman ko, yung isa 500,000, yung isa halos 1 million, ilan po itong mga 5 po sila. Ninanakawan pala ang kumpanya. Pero, yung year din pong yun, I decided na magpatawad. Pero huli na po actually, nagdadialis na po ako. Nagpatawad, pumunta pa ako sa sinet po nilang, nagkikita pa rin po kami once in a while. Pero wala na po akong sama ng loob. Because I learned forgiveness. And you need to learn forgiveness. Lugi po kayo kapag hindi kayo nagpatawad kahit ano po. Hindi po ako milyonaryo pero nawala po yung 2 lote ng nanay ko. Nagkaroon ako ng 6 million na utang, nagka-demanda ako, ang dami ko pong Pero nagalit po ako sa una. Buri mong panumbukan actually. Ganun po yung sa tinuring mong kaibigan pero hinudas ka. Pero pinatawad ko po sila within that year din ho. I've learned na walang katinuan sa walang gagawing maganda ang unforgiveness. Wala po. I've learned. Now, hindi ko po alam kung gaano kasakit ang sa inyo. Baka po mas masakit sa naranasan ko, pero mas masakit kaya sa anak ng Diyos. Nakahubad siya, pinagdudura siya. Anak ng Diyos, pinako sa krus. Pinagsasalitaan ng masasakit. At habang nakapako siya sa krus, na masakit ang pagramdam niya, within the midst of severe suffering and pain, ang sabi po niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Ngayon, tanong ko sa inyo, meron ka bang karapatan na hindi magpatawad? Borbole na ka mo nung ka pa magpatawad. Daratsahan na mo po. Kasi ayoko po kayo mapunta ng impyerno. Malalaman niyo sa mensaheng ito, ang merong mga taong walang kapatawaran at hatred, hindi pupunta ng langit. Mga lamaran, mga balasubas. Sino tayo para hindi magpatawad? Amen po ba? Dito po sa Luke 6:37, sabi na po rin nga, o tiyang yung speaker tamo yan, ha? May mo kalagat kang 2:00, makanyang paisabihan, yan. Luke 6:37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Another po, nakamukha pong message po yan na sabi po mismo ng Lord Jesus sa Matthew 6:14-15. Ang sabi po niya dyan, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Now, hindi po ibig sabihin dito, bago ka patawarin ng Diyos, magpatawad ka muna. Hindi po. Bakit ka magpapatawad? Dahil pinatawad ka na ng Diyos na una siyang nagpatawad sa atin. Ang sabi po ng Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo. Actually, di pa tayo pinapanganak, namatay na ang Panginoon para po sa atin. Ibig sabihin po nito, hindi ka pa man humihingi ng tawad, nandun na yung kapatawaran. Hingin mo lang ngayon. Lumapit ka lang ngayon kay Kristo. Now, para po mas maunawaan po natin to, na bakit po, sabi po dyan, forgive so that the Heavenly Father ay patawarin ka rin. So, pupunta po tayo sa point number 2. If you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy, you must forgive from the heart. What does it mean to forgive from the heart? Ano po ibig sabihin na forgive from the heart? Tignan po natin sa Matthew 18:32-35. Sabi po dyan, then the king called in the man he had forgiven and said, you evil servant. Ang sabi po dyan, ang kwento po nito, ang kwento po dito na meron pong utang ang servant po dito ng 10,000 talents. Mamaya po explain ko gaano kalaki po yan. 10,000 talents po sa hari. Ang sabi po ng hari, lahat ng kanyang mga pamilya, pati asawa at mga ari-arian niya, ibenta para makabawas sa utang niya. Nagmakaawa po siya. Pinatawad po siya ng hari. Pero ito pong servant na ito, yung kapwa servant niya na may utang ng 100 denari na
napakalit lang po compared sa pinatawad ng hari sa kanya, hindi siya nagpatawad. Pinakulong po niya, pinagsasakal pa niya yung kapwa servant niya, sinumbong po siya. Ngayon, pinatawag siya, ang sabi po ng hari ngayon, you evil servant, sa masama. Masama po ang hindi nagpapatawad. Ang tawag po ng Diyos, evil, sa mga merong bitterness na hindi nagpapatawad. You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Nagmakaawa ka. Verse 33, ang sabi po dyan, should that you have mercy on your fellow servant just as I had mercy on you. Di ba dapat naawa ka rin, pinatawad mo rin kung paano ko naawa at pinatawad kita? Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Ano pong ibig sabihin nito? Binawi ng hari ang kapatawaran. Ang katuruan po dito, simple lang. Kahit pinatawad ka ng Diyos, kung di ka marunong magpatawad, babawiin ng Diyos ang kapatawaran sa iyo. Yan po ang nakasulat, verse 35. Kaya ang sabi po dyan, that's why my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Pastor, magpasko yan. Ito makanyang message. Yan po talaga yung message. Kapatawaran po, una, pinatawad tayo ng Diyos. Ngayon, tayo na pinatawad ng Diyos, naubod tayo ng sama, magpatawad din po tayo, sabi po dyan. Kung hindi, kung paano tinrato ng hari yung kanyang evil servant, ganun kayo tatratuhin ng amang nasa langit, ang sabi po ng ating Panginoon. Amen. So para mas maunawaan po natin ang verses na ito, kasi may kwento po ito, nag-umpisa tayo ng verse 32, umatras po tayo ng verse 15 ng Matthew 18. Ang sabi po dyan, if another believer, so nagtuturo po ang Lord dito sa mga disciples po niya about forgiveness. If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. Kung meron kang sa kapatiran po natin, bawa dito sa meron pong nagkasala sa iyo, puntahan mo daw siya at sabihin mo yung kasalanan niya. Kung nag-confess siya, nag-repent siya, so nanalo ka. Nanalo ka. Now, ang gusto ko muna pong, bago po natin iwan ang verse ito, maling-mali po yung mga nakagisnan po natin. Ako, nakagisnan ko, ewan ko po sa kayo. Yung pong para magkasundo na lang daw po kayo, ay humingi ka na lang ng tawad. Kalokohan ito actually. Kung hindi ka naman yung nagkamali, ano yung hihingin mo ng tawad? Sabihin mo, patawad. Ano kasi yung kasalanan ko sa'yo? Hindi ho ba? O tingnan, natatawa po kayo kasi wala hong ganun. Hindi, Pastor, yung ay hindi pa yung dagdagda. Kung nga si Kristo nagpatawad Nagpatawad siya. Ikaw mismo sinabi mo nagpatawad siya. Hindi siya humingi ng tawad. Ikaw, i-confront mo yung kapatid mo para i-correct, para ikaw ay mag-release ng kapatawaran. Si Kristo hindi humingi ng tawad, nagpatawad siya. So tayo ay magpatawad. Kung mali siya, sabihin mo yung mali niya. Because that is love. Open rebuke is better than secret love, ang sabi po ng Proverbs. Amen. That is love. Huwag kayo maniwala doon sa mga tao, kaibigan ninyo na mahal kayo kaya pinapabayaan kayong mamuhay sa mali kasi ayaw kayo masaktan. Ang hindi nyo alam, tinutulak kayo papunta ng impyerno. Hindi kaibigan yan. Ang tunay na kaibigan, pinapagalitan sa maling gawa. Anin mo yung kaibigan na plastic. Mga plastic po yun. Kasi ikaw naman na uto-uto, gustong-gusto mo yun na pinapalakpakan ka. Tapos, kaya ka, gustong-gusto nila dahil linilibre mo. So, kung ikaw ay ganon, hindi magsasalta ng hindi maganda sa iyo yan. Lahat, pati yung pagdadrugs mo, kahit yung maling relasyon mo, sasabihin niya, okay lang yan. Mahal ka pa rin ng Diyos. Ganyan na ganyan ang sinasabi ng demonyo para magpatuloy ka sa kasalanan. So, ibig sabihin po, yung kaibigan mong ganyan, demonyo. Tinutulak ka sa kanilang kaharian, sa impyerno. Mamili po kayo ng kaibigan. Mas maganda po yung mga kaibigan na kinukorek ka. Masaktan ka na ngayon, pero hindi ka masasaktan ng impyerno. Amen. So tuloy po natin, no? I hope nakukuha po natin to. Amen.
So verse 33, ay verse 16, sabi diyan, but if you are unsuccessful, kung hindi siya nakinig, ang sabi ko diyan, take 1 or 2 others with you and go back again so that everything you may say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. Meron ka ng kasama na meron kang witness. Pero kung ayaw pa rin niya, verse 17, ano po ang turo ng ating Panginoong Jesus? Sabi po niyan, if the person still refuses to listen, take your case to the church. Isumbong mo na sa church, isumbong mo kina pastor, sa mga elders, sa mga forerunners. Sabi diyan, then if he or she won't accept the church's decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Marami pong nagkakamali sa interpretasyon nito. Lalo na po nung Katoliko pa po ako nung ina-explain po yan. Paano ba natin? Sabi po diyan, kung hindi siya nakinig sa iyo, hindi siya nakinig sa mga kasama mo, hindi nakinig sa church leadership, paano yung treatment natin sa isang taong ayaw niyang aminin yung kasalanan niya? Treat them as a tax collector or a pagan. In other words, itrato natin silang unbeliever. Paano ho ba natin tinatrato ang unbeliever? Meron bang hatred? Wala. Paano natin tinatrato? Pagpe-pray natin para talagang ma-born again po sila. Amen. Alam niyo po, ang mga nag-a-attend sa church, kung minsan pinanganak sa church, hindi ko mo matagal na sa church, pinanganak sa church, born again po yan. Marami po sa church po, no, na kahit po worker sila, kung minsan, hindi pa talaga born again. Bakit? Kapag kino-correct mo, ayaw magpa-correct. Ano po sabi ng Proverbs 12:1? Pag ayaw mo ng correction. He who hates correction is what? Ang sabi po dyan, stupid. Buri yung Tagalugang king kaya. Wala pong Kristiyano, walang born again, walang anak ng Diyos na mga stupido. May kakilala ho ba kayong ayaw magpa-correct? Parang alam niya lahat. Ang topic nyo sa Bible, alam niya. Pinalitan nyo ang topic nyo patungkol sa aso, alam din niya. Pinalitan nyo yung topic nyo patungkol sa langgam, alam din niya. Pinalitan nyo yung topic patungkol sa multo, alam din niya. Pinalitan nyo yung topic patungkol sa kapitbahay mo na, mas alam pa niya sa'yo. All-knowing. Kala niya Diyos siya. Kaya nga pa, pag kinokorek mo, ayaw magpakorek. Ang tawag po dyan, stupid. Hindi po talaga born again. Ang born again po, ang tunay na born again po, nagpapakorek. Amen ho ba? Ang tunay na born again, lahat po ng tao kaya ng pakisamahan. Hindi niya sasabihin na, hindi, ayoko na kasama yan. Kung gagawin mo yun sa church, ikaw yung demonyo. Ayaw mo kasama sa church. Demonyo lang po yung ayaw niya kasama yung Kristiyano, yung kapwa Kristiyano niya. Kahit sinaktan pa siya. Kasi dapat po tayong magpatawad. Ang sabi po ng Bible. Amen po ba? So ang pagtrato po natin, kung hindi siya nakinig, pag-pray po natin na ma-born again. Na makakilala siya sa ating Panginoon. Now, kung tutuloy po natin ng kwento, verse 21, si Peter, nagtanong po siya. Then Peter came to him and asked, Lord, how often, ang sabi po dyan, should I forgive someone who sins against me? 7 times? Excuse po, no? Lord, gaano ba karami na ako ay magpapatawad sa aking kapwa? Sabi po ni Peter, 7 beses, Lord? Para pong nagmamalaki pa si Peter dyan. Alam ko yung answer, no, Lord? Anong sabi po ni Lord? 7 times, sabi po dyan, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. 70 times 7. Kaya kapangpangan, 70 times 7. Equals 60, yan nakanito. Now, 490 po yan, it doesn't mean na magbibilang ka. Ibig sabihin po yan, hindi mo binibilang. Kung laging humingi ng tawad yung kapwa mo, lalo na kung sincere yan, patawarin mo siya. Kung hindi man siya humingi ng tawad, patawarin mo siya para hindi ka man nabibigatan. Bahala na siya kung ayaw po niyang magpatawad o humingi ng tawad. Pero at least ikaw ay nagpatawad. Now, ano po sabi, anong sabi po ng ano ho dyan? Ng Panginoon. Ang sagot po ng Panginoon, doon na po dito sa parable of, pwede tayo pagitin, dito Matthew 18, basta ko pinitang kain. Kung pwede natin may paskil mo yung 18.
Para may pakita natin yung yung kwento. Ang sabi po diyan, no, yung parable of the unmerciful servant. Anyway, kwento ko na lang po. Ganito po siya. Meron pong utang, yung kaninang kinuwento ko sa inyo, na 10,000 talents po ang unmerciful servant. No? Nasa Matthew 18 pa rin po tayo. No, mababasa nyo po yan sa 21 to 35. So, pinatawag po siya dahil 10,000 talents po ang kanyang, para makaano siya, sabi po niya, lahat ng kanyang, sabi niya sa makawal niya, lahat ng kanyang mga pamilya, pati asawa at ari-arian, ibenta para makabawas sa utang niya. Nagmakaawa po siya. No, nagmakaawa po siya, and then ano po ang sinabi sa No, magkasay ko siguro, makasulat diyan, patunan niya. Patunan niya, makasulat talaga. Sabi po, and then verse na po tayo para tuloy-tuloy sa kwento. Kung tingnan po natin yung mga susunod na verses. Anyway, kwento ko na lang po. And then nakita po yung yung kapwa niya servant, may utang po siyang 100 denarii. 100 denarii. Ang 100 denarii po ay 1 day wage lang po yun. Yung 1 talent, equivalent po sa 20 years. Ilang talent po yung utang niya na pinatawad ng hari? 10,000. 10,000 talents. Yung kanya, denarii lang. Now, yan, pinapa-explain na po sa akin. Sige, explain ko na. No? Ito po yung, alibalik mo, mamalagwa ko yata. Balik kitang kay, talents. Balik kitang kay. Okay, ako mumuna ka na ako. Magulo yung kwento, pati may kaya. Tugay kayo mo, ako magkasagit, tala na akong problema kay Biyeyo. Daya pa. Ganito po, yung 1 talent is equivalent sa ilan po? 1 talent is equivalent po sa 20 years na trabaho, sahod. 20 years na sahod po. Mamadayak singkin. Okay, 20 years na sahod. Yan, okay. Alam ko, bitterness ka na ako, napipadasin di eh. Dana na yun naman. Anyway po, kung makikita nyo po dyan, isang talent po is equivalent sa 20 years na sahod. Kunwari po, magkano po minimum ngayon? 500. Kumari, 500 po tayo ngayon. No? Pero sa Middle East, natanong ko nga sa anak ni Pastor yung kagabi, ang sahod po nila doon, at least nasa 3,000 pesos a day. No? Kaya marami pong nag-a-abroad. 500 po sa atin. Sa atin na lang, 500. Ilang beses tayo nagtatrabaho sa isang buwan, regularly, 26 days. Di po kasama ang Sundays. No? So, 13,000 a month siya. Kung 13,000 a month, multiplied by 12 months, kasi ang 12 months, 1 year. Alam niyo po yun. So, in a year, 156,000 pesos na po siya. Now, ilang years po yung 1 talent? 20 years, multiplied by 20 years, 3.1 million sa 500 pesos na trabaho mo lang a day. Now, hindi pa tapos doon, 1 talent pa lang yan. Multiply mo dapat yung 3.1 million sa 10,000 talents, 31.2 billion. Kung 3,000 po yan, napakalaki po. Humawak na ho ba kayo ng billion? Baka milyon, nalipa mo rin yung aliwag yung katamo. Kaya ka lang. Kung gagawin mo pong 1,000 a day po yan, nasa 62.4 billion. Kung 1,000 a day na po yung sahod mo. Now, yung pong utang nitong, nung kapwa servant po niya, 100 denarii lang po. Mutatanag yung denarii, sige. No, 100 denarii lang po na 1 day, po yan. So, yung 1 denarius, kunwari po, 1 day wage is 500 pesos. Ang 500 multiplied by 100 denarii, 50,000 lang po yung utang nung kapwa servant niya. Ba, malaki pa rin yung pastor. Mo po yan, i-equate mo po dun sa 50,000 over, divide by 31.2 billion, ang sagot po is 0.0003016%. Wala man siyang 0.1%. Ganun po, ganun po kalaki yung pinatawad ng Diyos sa atin. And then yung kahit anong kasalanan pa ng kapwa po natin, dapat kaya po natin patawarin.
Dahil ang Diyos, ibig sabihin po nito, malaking kasalanan po natin. Alam niyo po, one day po, ang Lord, ang sabi po niya dun sa sumama po siya dun sa, alam niyo po kung binabasa niyo yung Bible niyo, si Lord po ini-invite siya ng mga Pharisee para po maghanap ng butas sa kanya. And then one day, si Mary Magdalene ay pumasok po para hugasan ng paa ng Panginoon ng pabango at saka ng luha niya at punasan ng kanyang, ng kanyang buhok at patuloy po niyang hinahalikan yung paa ng ating Panginoon. Ang sabi po ng mga Pariseo, kung alam ng taong ito kung sino yung babaeng yan, nagsalita pong Lord dahil alam niya ang mga puso niya. Sabi niya kay Peter, Peter, palagay mo, sino ang mas magmamahal, yung bang pinatawad ng kaunti o yung pinatawad ng marami? Kayo po, palagay niyo sino magmamahal, yung pinatawad ng kaunti o pinatawad ng marami? Yung marami. Very good. Yun din po ang sagot ni Peter. Sabi ng Lord, tama ka Peter, kanya. Ang ibig sabihin po nito, si Mary Magdalene lang ba ang ang magmamahal kay Lord ng matindi dahil malaki yung pinatawad na kasalanan sa Kanya? Palagay nyo, sa sarili po natin, maliit lang yung pinatawad ng Diyos sa atin? Anong araw ka hindi nagkasala? Ilang taon ka na? Kung 10 years old ka na ngayon o 20 years old ka na ngayon, kunwari nagkamuwang ka na lang nung 10 years ago. 10 years ago, doon ka palang nagkamuwang. So mula nung nagkamuwang ka, ibig sabihin po dito, alam mo na ang masama sa mabuti, 10 years, so ibig sabihin po nito, multiplied by 365 days, ilan po yun? 36,000 days. 36,000 days. Isang beses ka lang magkasala sa isang araw, ganun karami ang kasalanan po natin. The reason why, bakit hindi mo minamahal ang Lord, ang utos mo sa atin ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, it is because hindi mo nare-realize yung gravity ng iyong kasalanan. So to love God deeply, we need to acknowledge that the gravity of your sin. Gaano ba kabigat ang kasalanan po natin? Dapat ma-realize natin ng bawat isa po sa atin, mabigat po yung kasalanan natin sa Diyos. Kaya nga po, gaano kabigat yung kasalanan po natin, worthy po tayong pumunta ng impyerno. Yung kasalanan po natin, dapat po tayong mapunta ng impyerno. Ganun po siya kabigat. At ano po ang pinagbayad ng Ama, yung kanyang anak, ang banal na dugo ng ating Panginoon, na kahit isang patak na dugo ng ating Panginoon, hindi tutumbas sa isang bundok na ginto o isang bundok na diamond. Mas mahal ang dugo ng anak ng Diyos. Excuse po. Jesus' name. Alam niyo po, kung bakit yung iba po sa atin, pag nag-worship, tinatamad ka magtaas ng kamay. Kasi hindi mo alam kung gaano ka minahal ng Diyos. Hindi mo alam kung gaano namatay si Kristo. Gaano kasakit yung katamatay ni Kristo. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung kasalanan mo. But if you know kung gaano ka ka-bless, kung gaano ka pinatawad ng Diyos, sasayaw ka, magpupuri ka katulad ni David. Paano ba nagpuri si David? Hinubad niya ang kanyang pagkahari. Malayo pa lang ho nung uwi po niya yung Ark of the Covenant. Nakita siya ng asawa niya si Michael. Nasa tori po siya ng palasyo. Excuse me. At nung pag-uwi po ni Haring David, sinermon siya ng asawa niya. Na ano kang klaseng hari? Excuse me, in Jesus' name. Anong klaseng hari ka kanya? Bakit hinubad mo ang pagkahari mo? Ang damit ng pagkahari mo? At nakisayaw ka sa mga alipin, sabi po niya. Now, ano po sabi ni Haring David? Akala mo ba, ang tatay mo, si Haring Saul, ang nagluklok sa akin sa pagkahari? Ang Diyos ang nagpala sa akin, sabi po niya. I will be more undignified than this. Gagawin ko pa na magpuri sa Diyos kahit kahiya-hiya sa mata ng tao. Ganon po kamahal ni David ang ano. Alam niyo po, kapag mahal mo ang Diyos, hindi na nasasabi ng worship leader sa iyo na taas mo yung kamay. Dahil alam mo kung gaano ka pinatawad ng Diyos, kung gaano ka kamahal ng Panginoon.
Siguro po ako naintindihan ko sa mga taong ayaw mag-worship, hindi pa kayo sold out kay Jesus. And I hope, one day, makilala nyo talaga ang Panginoon. Maybe 5 years ka rin nag-attend, pero hanggang ngayon, di mo talaga kakilala si Jesus. Kung kakilala mo si Jesus, hindi ka mahiya na mag-worship sa Kanya. Hindi ka mahiya na ipagsabi mo siya. Amen. Now, lastly, number 3, if you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy, you must, number 3, forgive by faith. Luke 17:3-6, so watch yourselves if your brother or sister sins against you. Ang sabi po niya, rebuke them, and if they repent, forgive them. If they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Ang sabi po dyan, no, inulit po ng Lord, no, if your brother sin against you, rebuke mo, i-correct mo. So hindi ikaw yung humingi ng tawad. Pero kung ikaw ang nagkamali pala, humingi ka naman ng tawad, siyempre. Amen. Kristyano ka, anak ka ng Diyos. Pero kung merong yung kapatid mo, i-rebuke mo, sabi po dyan, if they repent, forgive them, kahit 7 beses siyang magkasala sa isang araw. Dito po galing ni Peter yung nakala niya 7 times lang. You must forgive them. The apostles said to the Lord, ito po ang ano nila, nagulat sila, Lord, increase our faith. Hindi po hiniling ng mga disciples, Lord, increase our faith in casting out demons. Hindi po hiniling ng mga disciples, Lord, increase our faith in healing the sick. Kailan na po nila hiniling ito? Minsan lang po nila sinabi ito na increase our faith. About forgiveness. Kasi po, mahirap po talaga magpatawad. Naintindihan po ng Diyos yan. Imposibleng magpatawad sa atin, lalo na po kung napakasakit po yung ginawa po sa atin. Pero ano po sagot ng Lord? Naintindihan ko kayo. Hindi po ganun ang sabi po ng Lord. Ang sabi po niya, if you have faith as small as mustard seed, kahit maliit lang yung pananampalataya mo, sinlit lang ng butil ng mustasa, pero totoo yung pananampalataya mo, buhay yung pananampalataya mo, nakatulad ng butil ng mustasa, pag tinanim mo, tutubo, lalago, magbubunga. In other words, kung buhay yung pananampalataya mo kahit maliit yan, sabi po dyan, you can say to this mulberry tree, maaaring malapit po sila o nasa ilalim sila ng mulberry tree, be uprooted and planted in the sea and it will, what? Obey you. Now, forgiveness is not a feeling. Forgiveness is by faith. Hindi po ito damdamin. Ay, magpapatawad na ako pag wala ng ano. Forgiveness din po, hindi po yan, paglipas ng panahon. No, na healing and forgiveness cannot be done by time, but by faith in Christ alone. It is by faith. Hindi po aksidenteng yung mulberry tree tinuro ng Lord. If you say to this mulberry tree, sabi niya, this eh. Hindi niya sinabing if you say to the mulberry tree na wala naman, pero tinuro niya na walang aksidente sa Lord. Pinag-aralan ko po ito many years ago. Sabi ko, bakit kaya mulberry tree ng Lord? Ang mulberry tree po, isa po sa family po ng fig tree po yan. May mga mulberry tree or sycamine tree sa ibang salin po, sycamore tree na masasarap. Pero itong mulberry tree pong ito, mapait po siya. Ang ganda po ng bunga. Parang very enticing po siya nakainin, pero mapait po siya. Parang yung may bitterness. Hoy kapatid, God bless you. Tapos pagligay, katsura na makeup. Yung po, mapait yung niya. Ito po yung mulberry tree. Bakit sabi ng Lord, if you say to this mulberry tree, be uprooted, gaano ba? Nagulat siguro yung mga disciples. Ang lalim kaya ng ugat niya. Kasi kung gaano po kayabong yung kanyang sangat, mga dahon, mas malalim na higit yung kanyang mga ugat. Para pong bitterness. Kahit gaano kalalim po yan, kahit gaano kasakit yan, kung meron kang pananampalataya at inutusan mo, unforgiveness, bitterness, mabunot ka sa puso ko, mabating ka yan. At susunod po yan. At pwede mo siyang itanim sa dagat. Now, hindi po yan, alam niyo po ang puno, pag binunot mo at nilagay mo po sa tubig, sa dagat, lulubog ho ba yan? Ano yung balong? Subukan nyo kahuli, mamagot kayo metong akasya. Hindi po siya lulubog, lulutang po yan. Sa lahar nga po, lumulutang yan. Ano pong nadyak ng 1991, meron pong isang island na meron pong nakatayo pang malaking akasya. Palakpakan kami, kabang mananabula rin kay deng bale.
At may dumaan din pong malaking bato po dyan. Kasi po, walang power noon, wala akong TV, ang aming mga bisyo, manood sa abakan. No? Siguro rin alwakya kayo, gewayo rin yan. Hindi po lulutang ang puno. Kaya po ginagawa pong bangka ang punong kahoy. Hindi siya lumulubog. Pero anong sabi ng Lord? Pwede mo siyang palubugin, itanim sa ilalim ng dagat na hindi na siya lulutang. Kasi nga pag nagpatawad ka, ay pinatawad ko na siya, kahit ikit mo na yun naman. Pambihira. Balako mo, magat yung 2 p.m. at siya pala kayo ng 2 p.m. Potang na ako mong bengi. Lumulutang pa. Pag pinabunot mo kay Lord sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, itanim mo sa ilalim ng dagat na hindi na yan lulutang. Ito pa ho, bakit po mulberry tree ang sinabi po ng Lord? Ang mulberry tree po, ang nagpo-pollinate po ng kanyang mga bulaklak, hindi po bubuyog or butterfly. Putakti. Kaya nga po yung may bitterness, puputak yan, puputak. Yan po yung dahil putakti po yung nag-ano sa'yo, yung mga putakti ng mga demonyo. Ano mo yun, makanyanyapin, kaswero na, patawaran mo yan. Wapin, aliki, So ito pa ho yung pinakamatindi. During the biblical times, ang kahoy po ng mulberry tree, ginagawa pong kabaong. Ang sabi po ni John the Baptist, yung whitewashed tombs. Para kayong mga nicho na ang gaganda sa labas, pero sa loob na bubulok na bangkay. Ang merong bitterness, merong yung mga hurting po, may mga offended people, may mga hatred, para kang may bangkay. Ganun po kabulok ang pagkatao ng isang taong hindi nagpapatawad. Pero kung meron ka pananampalataya, sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan ng increase your faith. Ang kailangan mo, totoong faith. Kahit maliit siya, pwede mong bunutin kahit ano pong pait na nakatanim sa iyo. Kahit gaano kalalim yung sama ng loob. It's not by time. Alam niyo po, more than 10 years ago, tinuro ko po ito sa mission team. Parang lang po, konting pagtuturo lang about unforgiveness. Alam niyo po, nagulat po ako pagkatapos kong nagturo. 3 po yung lumapit sa akin. Yung isa, 20 years, hindi siya nagpapatawad. Akala niya nagpatawad siya. Pero tuwing nakikita niyang tao, nagagalit siya. Yung isa, more than 20 years. Ganon din po. Yung isa, more than 30 years, na akala niya tapos na dahil lumipas ng panahon. Pero yung pong kagalit niya, nasa Bisaya pa. Pero kung naisip niya, nagagalit siya. Nung nalaman po nila that forgiveness is by faith, doon lang po sila lumaya. Huwag kayong maniwala that time heals. It is not true. Kapag po malaki yung sugat, malaki po yung ginawa sa iyo, ang hirap pong magpatawad. Kaya sabi ng mga disciples, increase our faith. Why? Because it is impossible to forgive yung pong makasalanan na malalaki. It is by faith. Always remember that. Time will not heal. Only Jesus can heal you. It's by faith. Amen ho ba? It's by faith. The reason why kung bakit wala kang kapayapaan, wala kang blessing, wala kang joy, it is because of unforgiveness. It's about time utusan mo yung unforgiveness. Palayasin mo yung spirito ng unforgiveness sa'yo na magkaroon ka ng spirit of forgiveness para maging masaya ang iyong Pasko. Amen? Merry Christmas po. Ano rin nga diwa? Sabi nga, okay na pastor, okay na. Sige po, na ho tayo, mag-celebrate na tayo. Mag-review na ho tayo. Celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. Forgive as God forgave. Forgive from the heart. Forgive by faith. Now, warning before we take the Holy Communion, tignan niyo po itong dalawang verse nito, napakatindi po nito. 1 John 4:20, if someone says, ang sabi po dyan, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Ang sabi po dyan, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero meron kang bitterness, sinungaling ka. Sabi po dito, if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Kung yung tao nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, patawarin, paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Ito pa po, isa pa, 1 John 3:15. Anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. Mamamatay tao sa puso, sabi po dyan. And you know that murderers don't have eternal life within them. Walang kaligtasan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, it is written, thou shalt not kill. Pero sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, kamunghian mo lang. No? Magkaroon ka lang ng bitterness sa iyong kapwa para mo na siyang pinatay.
So kung para mo na siyang pinatay, ikaw ngayon ay murderer. Ang sabi po dyan, murderers don't have eternal life within them. Wala pong once saved, always saved. Ang kausap po ni John sa mga verses na ito ay mga Kristiyano. Sinesermonan niya dahil kahit Kristiyano na sila, may mga bitterness pa sila. Now, unforgiveness is also saying no to Christ. Forgiving others willingly is saying yes to Christ. Wala tayong karapatan na hindi magpatawad po. Kung ang ating Panginoon in the midst of severe pain and suffering, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Tayo rin po, magpatawad ho tayo. So forgive and be blessed today, tomorrow, and eternally. You want to be blessed? Especially this Christmas, magpatawad po tayo. Sige po, tayo po lahat ay tumayo.